Yeah, good morning guys. Itong gitara na to is personal guitar ko siya. So, mataas ang ano nito kanina. Ang, puntis kasi ito. Pero, ang ginawa ko guys, bumili ako ng ito. So, isang set na to. Ayan, bumili ako ng dito. Tornilyo na merong lock. Okay, may knob yan yung panlock. Pinipisit sa ilalim. So, paano ang ginawa ko? So, papakita ko sa inyo. So, kanina, ang taas niya guys. Sobrang taas. Parang gusto mo nang pumana. Pero nung dahil maraming naku-curious, Kuya Jerome, walang trusted yung ano ko. Maraming nagsasabi, Kuya Jerome, walang trusted yung aking gitara. Tapos, binawasan ko na rin yung rosewood na to. Itong bridge. Binawasan ko na rin po yung saddle, pero napakataas pa rin po nung action. So, anong solusyon dyan? Unang-una, ang alternative na gagawin ninyo, kuha kayo ng ziplock. Ziplock. Basta, wag nyo munang bubutasan yung gitara. Wag nyo munang lalagyan ng screw. Basta, ihanda nyo lang yung screw, yung knob, or eto. Kung meron kayong bridge doctor, okay yon. Pero sa una, ito muna. Ang purpose nito, humidifier. Bakit? Kasi guys, itong bridge natin, itong gitara natin dito, ito yung mga pin, di ba? Hinihilta kasi yan ng, habang pinipihit kasi natin yan guys, no? Hinihilta nito, hinihila ng string, yung ito mismo, itong bridge. Okay? So, papakita ko sa inyo kung gano'n na yung setup ko. Ayan, mas mababa na siya. Sobrang baba niya na. As in, sumasabit na yung 5 piso na bago. Ngayon, ang pinaka-purpose kasi nito, dapat meron kayong ziplock. Ziplock plastic, babasain nyo to. Kailangan may butas yan. Tapos, butas-butasin nyo yung plastic. Lagay nyo. Zipper nyo. Lagay nyo sa loob ng gitara. Lagay nyo sa bag. Sa gig bag nyo. O kaya kung hard case, mas mainam. Doon nyo ilalagay. Pero bago nyo ilagay, takpan nyo muna yung kung hanap kayo ng sasakto doon sa butas. Halimbawa, ganun, hindi pa rin, after 24 hours, ihintayin nyo siya. Pero kung hindi pa rin, hanggang 7 days, kung wala pa rin nangyayari, konti lang yung binaba, so, gumamit kayo ng bridge doctor. So, may Shopee, Lazada naman. Pero, kung walang-wala talaga kayo, dahil nga ang bridge doctor ay napakamahal din, so, limbawa, ito na lang. Limbawa, sinturong ko. Relo ko. Ang ang kahoy ng isang gitara, hanap kayo ng 2x2. Tapos, ukitan nyo siya ng pa-smile, pa-curve. Kailangan nakaganyan. Okay? Nakaganyan siya. Bakit? Tandaan natin, pag X-bracing lang yun kung X-bracing yung gitara mo, pwede mong gawin yun. Habaan mo yung kahoy para tumama doon sa kapwa kahoy. Kasi ang X-bracing, nakaganon yan di ba? Nakaganyan yan. So, doon natin patatamain yung kahoy na ginawa mong curve. Kailangan ipapasok mo siya doon, magbutas ka na ng itong screw. Huwag niyong kakalimutan, ang screw na kukunin nyo, ganito kaba. Hindi ko masabi kung ilang to Pero kailangan, meron siyang knob. Okay? Para maipapasok yung screw. Okay? Ayan. Ito, bubutasin nyo, di ba? Yung yung gitara.
bubutasin nyo yung, dito, itong bridge. Bubutasin nyo rin yung kahoy doon sa ilalim na naka-curve. Ito ay nakuha ko ang idea kay LG na gumamit siya ng pa-curve na kahoy para mas bumaba yung bell bulge. Kasi yun yung problema sa gitara, ay humidity. Okay? Yung ibang tech, ibang tech kuno. Ako kasi, bata pa lang ako, 14 years old, nainggit na ako sa mga nagiging barkada ko. Meron silang mga gitara, ako nga. So, gumagawa ako ng gitarahan sa kahoy. Hahanap ako ng ipil-ipil, gagawin kong neck. Yan. Hanggang sa may napapansin ako sa sarili ko na kaya ko pala na mag-repair ng totoong gitara. Okay? Ngayon lang ako nagsabi nito kasi sa totoo lang, lahat ng gitara na nakukuha ko madalas sira. At ako ang nagre-repair. Okay? Ito, from Marilao, wala itong saddle. Upod na rin to, pero sobrang taas niya. Kasi nga, sobrang laki nung belly bulge. Upod na, wala. Ang truss rod nito guys, mapapansin nyo, may truss rod naman, di ba? Nakaganyan. Pero fixed truss rod, kung makikita nyo sa loob. Kita ba? Kasi dati, ang ginagawa ko sa gitara ko, pag nakakita ako sa basurahan ng gitara, nilalagyan ko siya ng kahoy sa loob. Tulad dito, halimbawa, ito yung kahoy. Dahil yung neck ang problema, hahanap ako ng dalawang kahoy doon ko siya ipapatong. So, nakaganyan siya sa loob. Okay? Dito siya nakatapat doon sa loob. Pero nung na-realize ko na may mga X-bracings na gitara na pwede mo palang ayusin na mas makakamura ka, bakit hindi mo gawin? Kasi meron dito, may nagsabi na ang truss rod ay napaka-importante sa gitara. Totoo naman. Paano yung mga taong maliliit lamang katulad ko na hindi makabili o maka-afford ng may truss rod? Okay? Kasi yung iba, hindi marilip-rilip. Bakit? Kasi ang fretboard nila is plastic. Okay? So, ang tunog, hindi bumubuga. Eto, bumubuga to. Okay? Bumubuga ng tunay na tunog. Yung iba nagmama-fold kasi mas pinipili nila yung sobrang kapal ng pintura. Which is, may mga glossy na sobrang kapal ng pintura pero yung kahoy is sobrang nipis naman. Kaya nagkakaroon ng belly bulge. Kasi pinipili nila yung ganda ng itsura, yung ganda ng labas. Paano yung loob? Hindi natin makikita kung ano yung nasa loob. Okay? Mas mainam pa rin na gumamit tayo ng magdala tayo ng isang magtanong tayo. Nagtatanong ako kay Sir Romy Isip. Ayan, shout out po. Ayan, kay Sir Romy Isip. Hindi masama magtanong sa mga luthier. Sa totoong mga luthier. Pero yung iba, dini-DIY, natuto lang maggitara. Okay? Natuto lang maggitara is marami nang ipinagbawal. So, intonation. Sige, tignan natin intonation nito. Okay, narinig nyo? Ang haba ng ano. Kasi yung iba, ginawang construction yung gitara. Okay? Tulad nito, ginawa nilang construction. Nilihan nila. Okay? Nilihan nila, tinanggal nila yung saddle. Tapos, ang taas ng belly bulge, hindi pa rin. Sasabihin ko sa inyo kung gano'ng kataas. Ito, hintuturo ko, kayang pumasok doon sa pagitan ng fretboard at ng string. Nang walang kahirap-hirap kasi mas mataas pa yung string. Meron ngang iba. No. Sa totoo lang, kahit mahal yung singil ng ibang lutero, eto masasabi ko sa inyo. Kailangan, kung gusto nyo ng totoong lutero,
pumili kayo ng ng may experience talaga mula pagkabata pa. So, hindi ko mare-recommend yung bagong hindi naman sa lahat. Hindi ko ma-recommend yung mga ibang luthier na sumisibol. Hindi ako lutero, pero kaya kong mag-repair ng sarili kong gitara. Okay? Sarili kong gitara. Itinuturo ko lang doon sa mga walang truss rod at sa mga binawasan na yung bridge at yung saddle, pero ang taas pa rin ng gitara, nung action, umiiyak na sa presyo yung mga ganong tao. Bakit? Tulad ko, ito po ay Kalas guitar, okay? From Japan. Pero ang gitara ko dati is Alegre. Okay? Kung familiar kayo sa Alegre, may mga Alegre kuno, hindi ko alam kung lahat, pero pakiramdam ko hindi naman, ay lawanit yung gilid. Okay? Pag nabasa, sira. Okay? Doon ako natuto na mamili ng gitara. Ayoko ng lawanit. Okay, bakit? Kahit sabihin mo makapal ang gilid niyan, ang sides niyan, pag lawanit naman yan at nabasa ng sobra, nabasa iyan, ang humidity po, pumapasok sa loob. Yung temperature. Halimbawa, nasa aircon ka. Okay? Makapal yung sides mo, pero lawanit yan. Okay? Hindi apektado yung side, okay? Hindi apektado yung labas. Pero ang apektado yung loob. Tama ba? Apektado yung loob kung sobrang lamig ng aircon mo. Ang gitara po, ang kahoy natin ay lumalambot. Okay? Kaya kailangan maging maingat at maging alerto tayo sa lahat ng ginagawa natin. So yun. Ito, dito na tayo ulit. Ito, ginamitan ko siya ng knob. So, parang ang naging truss rod niya, itong dalawang tornilyo na merong lock sa loob. Yon. So, ang belly bulge niya, nawala. Lumubog. So, nagagamit ko siya nang hindi ako nasasaktan. Hindi nasasaktan yung daliri ko. Okay? Mas mainam na alam natin yung sitwasyon ng bawat isa sa mga gitara natin, kasi pag ginagawa natin siya o ginagamit natin yung gitara, para tayo nakikipag-usap sa gitara natin. So, yun ang isipin nyo palagi. Ang gitara, bigyan nyo ng value. Huwag nyong bigyan ng halaga yung mga negative comment ng iba, pero bigyan mo ng halaga, ng value, yung gitara mo. Kasi iyan ang kasama mo at naniniwala sa'yo. Kasi, pag ito nagkaroon ng ng problema, sino gagawa? Dadalhin mo agad sa luthier o iisip ka muna, malamang iisip ka muna ng paraan, 'di ba? Kung paano, halimbawa natanggal yung fretboard, iisip ka na naman ng paraan 'yan. Marami kasi sa atin na isip muna. Pero ang totoo, dapat magtanong ka muna sa mga lutero. Kasi kapag hindi ka nagtatanong sa lutero, risky yan ang nagsasabi sa inyo. At sana dapat do sa mga luthier, hindi ako luthier, pero nagre-repair ako since 16 years old ako, gumagawa na ako ng gitarahan ko hanggang sa lumaki ako, hanggang ngayong 32 na ako pa rin ang nag-aayos ng sarili kong gitara. Take note, hindi po ako papayag na gawin yung gitara nyo agad nang wala akong experience. Kasi kung wala akong experience about sa gitara, ba't ko gagawin yung iyo kung hindi ko alam kung paano gagawin dyan? Ang marirecommend ko sa'yo, humanap ka ng luthier, kahit mas mahal yung bayad doon, pero yung halaga at value, yun ang tatandaan mo. Kasi, the guitars is a best friend. Okay? Para sa akin. Kayo, bahala kayo kung ano tingin nyo sa gitara, sa instrument ninyo, pero para sa akin, this is my best friend. Kasi kapag kumakanta ko, siya ang tumutugtog para sa akin. Okay? Siya yung pwede kong tugtugin para sa akin habang kumakanta ako. Kaya para kami nag-uusap. So, ganun ang ituturing natin ang gitara. Okay? Pag-iingat din. Napakahalaga. Yun lang muna may tuturo ko sa inyo.